Magandang araw mga bata! Ngayong araw ay pag-uusapan natin at tutukuyin ang mga paraan ng pakikilahok sa loob ng tahanan na nakatutulong upang mapatatag ang pagbubuklod-buklod at ugnayan ng pamilya. Suriin ang mga larawan sa ibaba. Ano sa palagay ninyo ang ginagawa ng mga bata sa larawan? Ano pa kaya ang iba pang gawain sa tahanan na maaaring gampanan ng mga batang tulad ninyo? Pakikilahok. Ano para sa inyo ang kahulugan ng salitang ito? Pakikilahok. Ito ay ang aktibong pagsama o paglahok ng isang tao sa isang gawain, usapin o aktibidad. Bilang mga bata, nagagawa ba ninyo ang mga susunod na gawain sa loob ng bahay? Pagliligpit ng inyong laruan, pagbili sa tindahan kung inuutusan, pagtatapon ng basura at paghuhugas ng pinggan. Basahin natin ang maikling sanaysay. Ang aking kaibigan. Mayroon akong kaibigan. Ang pangalan niya ay Nathan. Minsan nang kami ay nagkukwentuhan, sinabi niya sa akin kung ano ang kadalasan niyang ginagawa bago pumasok sa paaralan. Sabi niya, paggising sa umaga ay inaayos niya ang laman ng kanyang bag na dadalhin sa paaralan. Pagkatapos nito ay kakain siya upang siguradong hindi siya magutom habang nag-aaral. Sumasandok siya ng kanin at kumukuha ng ulam. Nagsasalin rin siya ng tubig sa baso para sa kanyang inumin. Pagkakain ay dadalhin niya ang pinagkainan sa lababo at maghahanda upang maligo. Dagdag pa ni Nathan, pagkaligo ay magbibihis na siya at pupunta sa kusina upang kunin ang kanyang baunan. Kapag maayos na ang lahat, sasabihin niya sa kanyang magulang na nakahanda na siya na pumasok sa paaralan. Namangha ako sa kwento ng kaibigan kong si Nathan. Ang galing mo naman, sabi ko. Bakit mo ginagawa ang mga yan? Gusto ko kasing makatulong sa bahay namin. Kaya ako na ang gumagawa kapag alam kong kaya ko na. Sagot ni Nathan. May tanong din ako. Dagdag pa niya. Ano yun? Sagot ko. At nagulat ako sa kanyang tanong. Anya, ikaw kaibigan, ano ang ginagawa mong paghahanda bago pumasok sa paaralan para makatulong sa inyong tahanan? Ano kaya ang may sagot ko sa tanong ni Nathan? Sabi ko sa sarili. Pakiusap, tulungan naman ninyo ako. Ano ang inyong ginagawa sa inyong tahanan upang makilahok sa paghahanda bago pumasok sa eskwela? Gawin natin. Sabihin ang kaya ko yan kung ang mga gawain ay iyong kayang gawin sa loob ng tahanan. Magsinop ng laruan. Magsaing. Magwalis. Maghanda ng pagkain. Maglampaso ng sahig. Maghugas ng pinggan.
Bumili sa tindahan. Magplantsa ng damit. Gawin natin. Sumulat ng 5 mga gawain sa loob ng bahay na kaya mong gawin. Laging tandaan, ang simpleng pakikilahok sa mga gawain sa tahanan ay nagpapakita ng pagmamahal, malasakit at pananagutan bilang isang miyembro ng pamilya. Kapag tayo ay tumutulong sa mga gawaing bahay, napapagaan natin ang trabaho ng isa't isa at napapalakas ang ugnayan ng bawat kasapi ng pamilya. Gawin natin. Sabihin ang maaari ninyong gawin sa mga sitwasyon na ating babasahin. Nakakalat ang mga laruan sa sala. Nakabukas ang bentilador kahit walang gumagamit. Iniwan ang pinagkainang mga plato sa lababo. Basa ang sahig dahil sa natapong tubig. Magulo ang gamit pang skwela. Tingnan ang mga larawan sa ibaba. Saan ginagamit ang mga kagamitang nasa larawan? Maaari mo bang bigyang paglalarawan ang bawat isa? Naranasan na ba ninyong gumamit ng mga kagamitang ito? Pagpapatatag. Ano para sa inyo ang kahulugan ng salitang ito? Pagpapatatag, ito ay ang pagpapalakas, pagpapatibay o paggawa ng isang bagay upang maging matatag o matibay. Basahin natin ang maikling sanaysay. Ang tahanang makalat. Umuwi si Nathan mula sa paaralan. Narito na po ako, sabi niya habang papasok sa pintuan. Walang sagot, tahimik ang lahat. Nagpunta si Nathan sa sala. Nariyan po ba kayo? Aniya. Walang sumagot sa tanong niya, ngunit nakita niya na makalat ang sala. May mga laruan sa sahig, may mga makukulay na papel sa mesa, may pangkulay sa upuan at kung ano-ano pa. Sunod ay nagpunta si Nathan sa kusina. Nariyan po ba kayo? Aniya. Wala pa ring sumagot sa tawag niya. Ngunit nakita niya na makalat sa kusina. Tambak ang hugasin sa lababo. Nakakalat ang pinagbalatan ng sibuyas at bawang sa mesa. At tumutulo ang tubig sa gripo. Panghuli ay nagpunta si Nathan sa kwarto. Nariyan po ba kayo? Aniya. Subalit wala pa ring sumagot sa tanong niya. Sa halip, nakita ni Nathan na makalat sa kwarto. Nakapatong sa higaan ang mga bagong nilabhang damit. May mga pinaghubaran din na t-shirt at shorts sa sulok. At may mga diaper at pulbo pananggatas sa sahig. Naku, umalis yata sila, sabi ni Nathan sa sarili. At ang kalat ng bahay namin. Dagdag pa niya. Ano kaya ang dapat kong gawin para maging malinis ang tahanan namin? Tanong niya. Ano-ano kayang mga gawain ang maaari nating maitulong kay Nathan upang maging malinis ang kanilang bahay? Gawin natin. Iguhit ang check kung kaya mong gawin ang gawain sa tahanan. Iguhit ang bilog kapag kaya mong gawin ngunit may tulong mula sa iba. Iguhit ang X kapag hindi mo kayang gawin.
Magsinop ng laruan, magsaing, magtapon ng basura sa basurahan, maghanda ng hapagkainan, magplansya ng damit, bumili sa tindahan, magdikpit ng mga plato. Gawin natin. Sabihin ang maaari niyong gawin sa mga sitwasyon na ating babasahin. Nagpiprito ng isda ngunit naubusan ng mantika. Naglalaba ngunit walang mapagsabitan ng damit. Nagwawalis ngunit walang mapagtapunan ng basura. Naguhugas ng pinggan ngunit puno na ang lababo. Namamalansya ngunit walang mapaglagyan ng damit. Gawin natin. Punan ang patlang ng gawain sa loob ng tahanan na iyong nais na gampanan. Nais kong tulungan ang aking magulang na nais kong tulungan ang aking kapatid na nais kong tulungan ang aking lolo't lola na nais kong tulungan ang aking tito at tita na at nais kong tulungan ang aking pinsan na. Tingnan ang mga larawan sa ibaba. Sino-sino ang mga miyembro ng pamilya na kasama ninyo sa tahanan? Ano ang mga gawain sa tahanan ang ginagawa ng bawat isang kasapi ng inyong tahanan? Mahalagang mapag-isipan kung papaanong ang mga sariling paraan ninyo ng pakikilahok ay nakakatulong upang mapatatag ang pagbubuklod-buklod at ugnayan ng pamilya. Basahin natin ang maikling sanaysay, ang tahanang abala. Umuwi si Nathan mula sa paaralan. Narito na po ako, sabi niya habang papasok sa pintuan. Maligayang pagbabalik, tugon ng mga tao sa loob ng tahanan. Pagpasok niya, naratnan niya ang lahat na abalang-abala sa iba't ibang mga gawain. Nagpunta siya sa sala upang magmano sa kanyang tiyo at tiya na abalang-abala sa gawain kasama ang kanyang mga pinsan. Sunod ay tumungo siya sa kusina upang magmano sa kanyang lolo at lola na lubhang abala rin. Pagkagaling sa kusina ay dumiretso si Nathan sa kwarto para magmano sa kanyang tatay at nanay na abalang-abala rin kasama ang kanyang mga kapatid. Dali-daling nagbihis ng damit na pambahay si Nathan at isa-isang pinuntahan muli ang mga kasapi ng pamilya sa sala, kusina at kwarto. Sa bawat lugar na kanyang pinuntahan, ang laging tanong niya ay, "Ano po ang ginagawa niyo?" At sinundan niya ito ng isa pang tanong, "Ano po ang maitutulong ko?" Ano kaya ang pinagkakaabalahan ng mga kasapi ng pamilya ni Nathan at ano kaya ang maaari niyang maitulong? Paano kayo nakakatulong sa gawaing bahay kasama ang mga kasapi ng inyong pamilya? Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang sinasaad ng mga sitwasyon at mali kung hindi. Hahayaan ko lamang si nanay na magligpit ng pinagkainan. Tutulungan ko si tatay sa pagkukumpuni ng mga gamit sa bahay.
Mahihiga lamang ako kahit makalat ang bahay. Iuutos ko ang lahat ng mga pangangailangan ko. Magiging mapagmasid ako sa mga gawain sa bahay nang sa gayon ay makatulong ako. Bakit mahalagang tumulong ang isang batang katulad mo sa mga gawain sa bahay? Ano ang maidudulot ng pagtulong mo sa mga gawain sa bahay? Ano sa tingin mo ang mararamdaman ni nanay, tatay, lolo, lola, tito, tita, at mga kapatid mo sa tuwing ikaw ay tumutulong sa gawain sa bahay? Ang pamilya ay ang unang komunidad na kinabibilangan ng isang tao. Dito natin natututunan ang mga mahalagang asal, gawi at responsibilidad. Bilang miyembro ng pamilya, may kakayahan tayong tumulong at makibahagi sa mga gawain sa loob ng tahanan. Ang pakikilahok sa pamilya ay ang aktibong pagtulong sa mga gawain sa tahanan upang maging magaan at maayos ang pamumuhay ng bawat isa. Mga halimbawa ng sariling paraan ng pakikilahok sa pamilya. Pagtutupi ng sariling damit pagkatapos malabhan. Pagtulong sa paghahanda ng pagkain. Pagliligpit ng mga laruan pagkatapos maglaro. Pagtulong sa pag-aalaga ng mas nakababatang kapatid. Pagtulong sa paglilinis ng bahay tuwing walang pasok. Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang sinasaad ng mga sitwasyon at mali kung hindi. Ang pakikilahok sa pamilya ay responsibilidad lamang ng mga matatanda. Hindi na kailangang tumulong sa bahay kung may ginagawa kang takdang aralin. Ang pagdidilig ng halaman ay isang simpleng paraan ng pakikilahok sa tahanan. Ang panonood ng TV buong araw ay isang mabuting halimbawa ng pakikilahok. Bilang miyembro ng pamilya, dapat ay makibahagi tayo sa mga simpleng gawain sa bahay. Gawin natin. Lagyan ng check kung nagpapakita ng tamang pakikilahok sa pamilya at X kung hindi. Nagtatago kapag tinatawag para tumulong sa gawaing bahay. Nagpapakain ng alagang hayop araw-araw. Pinapabayaan ang kapatid na umiiyak. Tumutulong sa paglilinis ng bakuran tuwing Sabado. Tinatanggihan ang simpleng utos sa bahay kahit may oras naman. Laging tandaan, ang bawat simpleng gawain ay mahalaga. Sa pamamagitan ng sariling pakikilahok sa tahanan, ikaw ay nagpapakita ng malasakit, disiplina at pagmamahal sa iyong pamilya. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang GMRC. Paalam!